O Diyos, linisin mo ang aming mga puso, Amang banal. Minsan papagpalain mo po, Ama, ang iyong mga anak malapay nun sa lugar na ito. Nakilang Diyos sa paunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Ganoon din ang aming mga taga-subaybay, Panginoon o Diyos. Pagpalain mo, abutin, Panginoon. Nakilang Diyos sa kanilang spiritual na pangangailangan, O God. Once again, Lord, anoint thy word. Make them believe, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Hindrances cast out in Jesus' name. Unbelief and doubt cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, may mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Bagong lahat mga kapatid, nais kong magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito. And I give double honor, respect po, mga mahal, blessed memories mga kapatid sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganon din po mga mahal sa ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Amen. Hallelujah. At ganon din po nais kong magpaabot ng aking pagbati sa kanilang minamahal na pamilya, ang the whole Almeda family, mga minamahal. Hallelujah. At ganon din po mga kapatid ko sa ating mga kapatid sa ating dakilang Diyos, ating mga mangangaral, mga manggagawa, mga mahal sa ating mga minamahal at ginigilo ng mga kapatiran, maging sa lahat po ng ating mga baguhan ngayon, mga kapatid ko, welcome kayo sa ating malalagawain. At binabati rin po natin ang lahat po ng ating mga viewers, mga mahal, sa mga kapatid natin, sa lahat po ng kanilang kinalalagyang mga bansa, mga kapatid. Amen. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, focus po tayo mga kapatid sa ating aralin sa umagang ito at nawa po ay huwag niyo akong tutulugan. Amen. Mga minamahal, maraming salamat sa dakilang Diyos sapagkat marami tayo ngayon sa ating overnight. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Mga minamahal, buksan natin ang ating mga Bible dito po sa aklat ng John, chapter 17, verse 17, mga kapatid. Aklat ng John, chapter 17, verse 17. Sabi ng Bible, mga mahal, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Mga mahal. Amen. Tagalog. Dito po sa aklat ng Juan, kapitulo 17, versikulo 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Amen. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Amen. Hanguin po natin ang ating title dito po sa ating talatang ito, mga minamahal, Sanctified through the Word of God. Pinabanal sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Yan, ating title, mga minamahal. Mga kapatid, napakahalaga nito. Minamahal, magkaroon tayo ng ating sariling Bible, ating sariling notebook. Minamahal, ating pong take down note, mga mahal, sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, sapagkat ito po ay treasure natin, mga mahal. At ito po ay babalikan natin kapag may panahon po na kailangan natin, mga mahal, ang topic na ito. Mga mahal, alam po ninyo, ang Kristiyano po ay tagasunod ni Kristo ng mahal na Panginoon. Ang Kristiyano po ay tagasunod ng ating dakilang Diyos na buhay. Binukod po, mga minamahal. Ibinukod ang Kristiyano, tayo mga kapatid, para po sa sagradong paggamit ng ating dakilang Diyos. Nilinis, ginawang banal, Panginoon, sa pamamagitan po ng pananampalataya at sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. At ang salita ng dakilang Diyos na ito, mga minamahal, sa tuwi-tuwi na ating naririnig, mga kapatid ko, ito po ay powerful, sabi ng Bible. Hindi po ito ordinaryong salita, mga kapatid. Makita nyo man ang mga mangangaral, mga minamahal, tayo po yung mga ordinary, mga kapatid ko. Ordinaryo man, mga minamahal sa inyong paningin, pero ang amin pong binibigkas, binabanggit, mga minamahal, ipinapangaral, ito po ay makapangyarihang salita ng Diyos na siyang nagpabanal sa atin. Amen. Sabi ng Bible, sanctify them through thy truth. Thy word is truth, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. E kung basahin natin ang Hebreo chapter 4, verse 12, sabi mga minamahal ng talatang ito, for the word of God is quick and powerful
sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, mga minamahal ko. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kapag ito pong salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, ay nasa ating puso pala, at lagi nating binabasa ito, mga minamahal, magkakaroon ka ng discerning spirit. Malalaman mo, mga minamahal, kung ano po yung laman ng puso ng iyong kausap. Malalaman mo, mga kapatid, kung ang kausap mo, mga minamahal, ay walang espiritu ng Diyos o may espiritu ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Malalaman mo sa iyong kausap, mga minamahal, kung dyan sa taong yan ay mapapahama ka o hindi. Kung yan ay pagpapala sa iyo o hindi. Amen? Kung yan ay manluloko o hindi. Amen ba? Ganyan kahalaga ang Word of God. Basahin natin sa Tagalog, beloved. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak. Amen. Na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumikilala ng mga pag-isip at mga haka ng puso. Amen. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay mabisa, makapangyarihan, mga kapatid ko, at ito po ay, sabi rito, mga minamahal, madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, mga kapatid ko. So tinanggap po natin ang kapatawaran, mga minamahal, sa ating kasalanan sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating pinakamamalpan sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Lahat magsabing amen. Ito po'y kapatawaran, mga minamahal ko, na hindi katulad sa Israelites, mga kapatid, sa panahon ng Old Testament, na pansamantala lamang, mga minamahal, at kailangan taon-taon, mga minamahal ko, meron silang inihahandog ng mga hayop, mga kapatid, nag-aalay sila para patawarin ang kanilang kasalanan taon-taon. Pero sabi ng banal na kasulatan sa Hebreo chapter 7, verse 26 and 27, mga minamahal, for such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens, who needed not daily as those high priests to offer up sacrifice, first for his own sin, and then for the people. For this he did once, but when he offered himself, sabi doon. Inialay ng dakilang Diyos, mga mahal, ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, para once and for all, mga mahal, tayo makalaya, makakalag sa ating mga kasalanan. At wala po, mga minamahal ko, ibang paraan na ginamit ng dakilang Diyos para tayo makalaya sa kasalanan, kundi yung kanyang mga salita. Amen. Hebreo chapter 7, 26 and 27. Ito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 26 hanggang 27. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan, at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan, magpakailanman, ng kaniyang ihandog ang kaniyang sarili. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Ngayon, mga minamahal, sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating pinakamamalapan sa Kristo, doon po sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, totally, binura ng dakilang Diyos lahat ng ating kasalanan. Amen? Praise the Lord. Bagaman, mga minamahal, minsan nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, mga kapatid. Pero, mga minamahal, nalulungkot tayo. Nalulumbay tayo sapagkat ayaw natin muling magkasala. Subalit, dahil, mga minamahal, sa kakulangan natin ng kaalaman sa Word of God, mga kapatid ko, sa mga pangako ng dakilang Diyos, 8,000 plus promises ng dakilang Diyos sa banal na kasulatan, mga minamahal. Minsan, hindi natin nababasa yon. Nakakaligtaan natin yon. 8,000 plus promises para sa ating lahat yon. Say, praise the Lord.
Kapag hindi natin alam yun, may mahal, pabalik-balik yung ating mga pagkukulang, mga kapatid ko. Pero sabi ng banal na kasulatan, may mahal, pag dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid, nakipag-fellowship ka, may mahal, at niliwalhati natin ang dakilang Diyos natin. Nadama mo ang kanyang matamis na presensya, may mahal. Pinapatawad ka ng mahal na Panginoon. Nililinis ka ng dakilang Diyos. Lahat magsabing Amen. At ang siyang napakaganda, may mahal na aking paboritong talata, mga kapatid, sa Biblia, ay yung Hebreo chapter 8, verse 12. Sabi ng talatang ito, "For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more." Grabe ang ganda, mga mahal. Tingnan niyo sa Tagalog. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 8, versikulo 12, "Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa." Amen. Amen. Ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kalikuan. Lahat magsabing Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, may mahal. Gisingin natin, mga kapatid ko, ang ating mga diwa sa ating mga palakpak, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. So binubura ng dakilang Diyos yung ating kasalanan. Nakikinig po? Binura na ng dakilang Diyos ang ating kasalanan. At hindi na niya inaalaala pa. Hindi na niya, mga minamahal, inuungkat pa. Amen. Sapagat kung uungkatin ng dakilang Diyos yung ating mga kasalanan, mga minamahal, walang aakyat sa langit kahit isa. Amen ba? Praise the Lord. Sapagat lahat tayo, mga minamahal, nagkakamali. Amen? So nakamtan natin lahat yung dakilang pagpapala. Mga minamahal, yung pagpapalang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Na ginawa ng paraan, mga minamahal, ng ating religion para tayo po'y pakinggan ng Diyos, mga minamahal. Sa pamamagitan ng mga penitensya natin, mga kapatid, once a year. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit, mga minamahal, pagpasa ng krus, mga minamahal ko, na literal, para lang pakinggan ng Diyos, pero hindi nakikinig ang Diyos sa ganoon. Mga mahal, pananampalataya sa salita ng Diyos. Yan ang ating natutunan dito. Lahat magsabing Amen. Nakamtan natin, mga mahal, yung pagpapalang kapatawaran ng kasalanan dahil sumampalataya tayo sa Word of God, mga mahal, na dinala sa atin ng ating beloved, honorable parents in the Lord. Amen? At ang Word of God, mga mahal, na ating binubulay-bulay ngayon, ating binabasa, mga minamahal, yan po ang dumadalisay sa atin sa araw-araw. Ito po ang dumadalisay sa atin sa araw-araw. At ito rin po yung nag-uudyok sa atin para i-convict po tayo kung may nagagawa tayong kasalanan, ang mga minamahal ko. Yung Word of God, ito po yung malakas, mga minamahal, malakas ang katok nito sa ating mga kalooban, mga kapatid ko, na dapat nating i-renew ang ating buhay, mga minamahal. Ang ating relasyon sa ating dakilang Diyos, araw-araw. Dapat nating i-renew, mga mahal, araw-araw, yung ating pong relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya paggising natin sa umaga, mga minamahal, tingnan mo na yung Word of God. Unahan mo na, mga minamahal, ng Word of God, yung pagpasok sa ating mind, sa ating mga puso, paggising sa umaga. Para hindi na tayo, mga minamahal ko, matukso ng kaaway sa buong maghapon. Amen ba? Kasi, mga minamahal, paggising mo sa umaga, mga kapatid ko, pagkatapos ay uunahin natin yung ating mga cellphone. Unahin natin, mga minamahal, yung WhatsApp. Unahin natin, mga kapatid ko, yung ating mga messenger, mga minamahal. Mga kapatid, hindi tayo, mga minamahal, ma-feed ng Word of God, mga minamahal, sa ating paggising, mahirap po yun. Baka pumasok yung kaaway. Amen. Baka tayo po'y tuksuhin, mga minamahal ko. Hallelujah. At mga minamahal, napakaganda po, mga kapatid ko, nung ating ginagawa sa tuwi-tuwi paggising po sa umaga, mga minamahal, itataas mo na ang iyong kamay, magpapasalamat ka na sa mahal na Panginoon, mga minamahal, magpupuri ka na sa Kanya, mga kapatid, hallelujah, itataas mo na yung Kanyang pangalan, amen. Praise the Lord, mga minamahal. Alam niyo, mga kapatid ko, gabay natin ang Word of God. Ginagabayan tayo ng Word of God, pabalik po sa tamang landas kung tayo po'y nalilihis. Amen ba? Panginoon mahal, ang isang desisyon, mga kapatid,
Kung wala kang katiyakan dyan sa resulta, mga minamahal, pause ka muna. Kailangan tumingin ka muna sa Word of God. Kalooban ba ng Diyos itong aking desisyon o hindi? Magpa-counsel ka, mga minamahal, sa mga ngaral, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Amen? In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen ba? Praise the Lord. Alam niyo kasi, may mahal, may mga anak ng Diyos po, na kahit alam natin ang Word of God, ang pinaka-the best at higit sa lahat, mga mahal, sa ating buhay. Tanging pag-asa natin sa ating buhay. Pero hindi pa rin pinapahalagahan ang Word of God ng ibang mananampalataya. Totoo yan. Amen ba? Ang Psalms chapter 119 verse 67, si King David, mga mahal, naranasan niya yon. Hindi niya pinahalagahan ang Word of God, mga mahal. Taking for granted, mga kapatid. Nung siya'y magkasala sa mahal na Panginoon, sa kanya na-realize, mga minamahal, napakahalaga pala ng Word of God. Nakikinig po kayo? Sabi niya, before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Tingnan niyo sa Tagalog. Ito po sa mga awit, Kapitulo 119, versikulo 67. Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Ngunit ngayon, tinutupad ko ang iyong salita. Amen. Bago ako nagdalamhati, sabi niya, naligaw ako. Ngunit ngayon, tinutupad ko na ang iyong salita. Hallelujah. Psalm 63 verse 1, mga mahal, sabi niya rito, O Diyos, sabi niya, Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Tingnan niyo po, sabi ni King David, O Lord God, nauuhaw ako sa iyo, sabi ni King David. Kinauuhawan ko po ang iyong salita. Lahat magsabing Amen. Hallelujah. Ito pong Psalm 63 verse 1, mga minamahal, ay nung si David po, mga kapatid, ay naghahanap ng kanlungan. Naghahanap po siya ng kanlungan nung panahon na dumating sa kanya yung mabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Anong pagsubok niya? Yung kanyang anak ni Absalom, nagrebelde po sa kanya. Puspos siya noon, mga minamahal, ng kalungkutan. Puspos siya ng depression, mga kapatid. At naghahanap po siya ng kaibigang makakausap nung panahon na yon, mga minamahal. Kaya sabi niya, mga kapatid ko, O Diyos, hinahanap kita. Naghahanap po ako ng kanlungan, O Diyos. Sabi niya, mga minamahal, kinauuhawan kita ang iyong salita. Lahat magsabing Amen. Hallelujah. Alam niyo, marunong ang dakilang Diyos sa lahat. Marunong siya sa lahat, mga minamahal. Binibigyan niya ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, ng mabibigat na problema minsan. Yung hindi mo na kayang lutasin, mga minamahal, yung problema mo. Kahit kanino ka pumuntang tao, mga minamahal, para tumulong, mga kapatid, wala na, hindi na kaya. So mapipilitan ka, mga minamahal, na itiklop ang iyong tuhod sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Itaas ang dalawang kamay, mga minamahal, sign na surrender ka na, mga kapatid. Wala ka nang magagawa sa problema mo, napakabigat, mga minamahal. Yung iba sa atin, mga kapatid, kailan nakilala ang mahal na Panginoon? Nung nagpatong-patong ang mga subpuena, mga mahal, sa kanilang problema, mga kapatid ko, wala na. Yung kanilang abilidad, yung kanilang pinag-aralan, yung kanilang katalinuhan, mga mahal, hindi na kayang lutasin yung problemang kinakaharap nila, mga kapatid ko. Amen. At pinapahintulot ng dakilang Diyos yan para turuan tayo, mga mahal, magsumamok at kauhawan at panabikan ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabing praise the Lord? Kaya kung isa tayo, mga minamahal, sa may mabigat na problema ngayon, at naghahanap ka po ng makakalutas niyan, mga kapatid, Christ is the answer. Amen?
dakilang Diyos ang katugunan ng ating mga pangangailangan. Lahat magsabing, praise the Lord. Nais lang ng dakilang Diyos, mga minamahal, panabikan natin yung kanyang salita. Panabikan natin yung kanyang salita. Amen? Dati, mga minamahal, nakikinig tayo ng Word of God, maraming mga lakad ng lakad, mga kapatid ko, ng mga anak ng Diyos. Hindi pinapansin, mga minamahal, ang kahalagahan ng Word of God. Pero mga kapatid ko, little by little, from glory to glory, mga minamahal. Amen? Natutunan nating kasabikan, pahalagahan ang salita ng Diyos. Pagdating sa Word of God, mga minamahal, wala na, mga kapatid ko. Sabi ng beloved pastor, do not salute anybody. Pag Word of God, mga minamahal, ang ating pinag-aaralan, mga kapatid ko, huwag mo nang batiin, mga minamahal, kung sino pa man. Focus ka na, mga kapatid, sa Word of God. Kasi habang ating pinag-aaralan ng Word of God, kasama natin ang mahal na Panginoon. Pagkat sabi niya, mga minamahal, 2 o 3 na nag-uusap sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Amen? Praise the Lord. Kung babaliwalain natin, mga mahal ang pakikinig, baliwalain natin, mga mahal, yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid ko. Tayo magbigay-bingihan salita ng dakilang Diyos, mga minamahal. Wala kang panalangin na makarating sa langit. Wala. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Mga mahal. Mamaya, makita nyo ang talatang yan, mga kapatid ko. Kapag hindi natin pinahalagahan ang pakikinig ng salita ng Diyos, wala kang panalangin na makarating sa langit, mga kapatid ko. Amen. Tulad daw tayo ng usa dapat. Mga inamahal, Psalms chapter 42 verse 1 and 2, mga kapatid ko, basahin natin. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 2, kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagsabik sa iyo, O Diyos. Yes, Lord. Kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at harap sa Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Amen. Amen. Alam niyo, mga minamahal, yung taong may sakit, mga minamahal, walang ganang kumain yan. Lahat ng kakainin yan, mapait sa kanyang panlasa. Yung mga nagkasakit dito, taas ang kamay. Nakaranas, mga minamahal, na pag may sakit ka, ano man ang kainin mo, parang mapait sa lasa. Wala kang ganang kumain. Amen. Praise the Lord. Minsan nga, kahit tubig ayaw mong inumin, mga minamahal, kapag may sakit ka. Hallelujah. Amen ba? Ang Kristiyano po, mga kapatid, na walang ganang makinig ng salita ng Diyos, maaring may sakit na yan sa kaluluwa. Amen? Kaya nga, meron tayong Miyerkules, Biyernes, Linggo. Thrice a week, pinapakain natin yung ating mga kaluluwa ng Word of God. Amen? Mga minamahal, dapat nga araw-araw para 7 times a week. Ay, mahal. Amen ba? Hallelujah. So mga kapatid, pag-aralan pa natin, gaano ba kahalaga ang Word of God sa mga naunang mananampalataya noong araw? Paano po nila, mga mahal, tinrato ang Word of God sa kanilang mga buhay? Sa pagtanggap po ng Israel sa Word of God, alam nyo, buong galang po silang nakinig. Buong galang silang nakikinig every time, mga mahal, na ilahad sa kanila yung Word of God. Alam nyo kung paano? Habang sila po ay nagbabasa ng Word of God, sabay-sabay sila, mga mahal. Kung halimbawa, meron tayong key verse, mga kapatid, sabay-sabay nilang babasahin yon. Mga mahal, malakas ang basa nila, mga kapatid, kaya umuugong po ang templo ng panahon na yon kapag binabasa po nila yung Word of God. At habang kanilang binabasa yun, mga mahal, nakayuko silang lahat, mga kapatid ko. Buong galang po na sila'y nakatayong lahat. At sila po'y nakayuko, mga kapatid, habang binabasa. Amen. Kaya mga mahal, kapag dumating na po yung pag-preach ng Word of God, mga kapatid ko, alam nyo, ang ginagawa ko, mga mahal, pagkatapos pa lang ng giving, tumatayo na po ako. Mga mahal, yan ang aking ginagawa. Kasi Word of God na yung susunod Ayoko, mga minamahal, kapag sinabi ng MC, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ayoko nang umabot doon. Mga mahal.
Pagkatapos pa lang ng kantahan ng giving, mga kapatid ko, dinadala pa lang mga offering cloth, may mahal doon sa information. Tumatayo na po ako kasi Word of God na yon. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga inmahal. Amen. Tingnan nyo paano sila gumalang sa Word of God. Nehemiah chapter 8, verse 5 and 6. Italo natin sa 8, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Nehemias, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 6, talon sa 8. At binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan, sapagkat siya ay nasa mataas sa buong bayan. At nang kaniyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. At si Ezra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos. At ang buong bayan ay sumagot, siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay. At kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukhay nakayukod sa lupa. Yes, Lord. 8. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ano sabi ron sa ating nabasa, mga kapatid ko? Sila po'y nagtataas ng kanilang mga kamay, mga minamahal. Amen? At sa kanilang pagtataas ng kamay, mga kapatid, iniyukod nila yung kanilang mga ulo at sumasamba sa mahal na Panginoon yung kanilang mga mukha nakatungo sa lupa, mga kapatid. At pagkatapos sabi ng 8, sila'y nagsibasa sa aklat na sa kautusan ng Diyos na maliwanag. Lahat magsabing amen. Binasa po yung Word of God, mga inmahal, ng maliwanag. Ibig sabihin, mga kapatid, binasa nilang sabay-sabay. Amen po ba? Praise the Lord. Ganon sila nakapagpapahalaga, mga inmahal. Ganon ang kanilang pagpapahalaga, mga kapatid, sa Word of God. Amen. Praise the Lord. The Bible is God's speaking to man. Amen. It is the Word of God. It is God's voice speaking to man. Naririnig mo man ang mahal ang Word of God sa mga ngaral, mga kapatid? Yan po'y sabi ron galing sa Diyos. Kapag galing sa banal na kasulatan ng mahal, boses ito ng Diyos. Amen? Boses ito ng Diyos, mga mahal ang Panginoon, mga kapatid. Kaya minsan, mga minamahal, may nananalangin, mga kapatid, Lord, turuan mo ko sa iyong kalooban. Turuan mo ko sa iyong mga palatuntunan, mahal ang Panginoon. Ituro mo sa akin, O Diyos, ano yung karapat-dapat kong gawin, mahal ang Panginoon. Pero hindi binabasa ang Word of God Paano natin malalaman? Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo, mga minamahal, maraming salamat sa dakilang Diyos, mga kapatid, sapagkat meron tayong mentor. Lahat tayo. Ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeida. Mga minamahal, sa kanilang patutuo, mga kapatid, 16 times, 17 times, 18 to 20 times, mga minamahal, pinabalik-balik ang Bible. So maraming banal na kasulatan ang nadurog, mga mahal, na luma, mga kapatid, sa kamay ng beloved pastor natin. Mga mahal, sa 40 days fasting, mga kapatid, basa ng basa, mga mahal, grabe, terrible talaga, mga kapatid ko. Kaya pinagpala tayong lahat. Amen? Pinagpala tayong lahat, mga mahal. Pag binasa natin ang Bible pala, mga kapatid ko, we are not just studying a book. Hindi lang natin ito pinag-aaralan. Nakikinig ba kayo lahat? Mga mahal, hindi katulad ng school. Hindi katulad, mga mahal, sa academic, mga kapatid ko. We are rather, listen to this, we are rather entering into a presence of God. Kapag binabasa mo ito, mga mahal, we are entering into a presence of God. And it is a holy, say amen, it is a holy, pure, perfect and awesome presence of God. Amen. Yan pala ang Bible. Say praise the Lord, mga kapatid. Kaya pag mayroon ng demon possessed, may mahal, pinapatong ang Bible sa kanyang ulo, tumatakas ang demonyo, lumalayas ang demonyo, may mahal. Amen ba? Yung iba, mga kapatid, ang ginagawa pa nila, yung mga leaflets natin, yung mga nanay natin, yung mga lola natin, anong ginagawa nila pag nirarayuma? Nilalaga pa nila, may mahal, yung leaflets. Iniinom yung pinaglagaan. Gumagaling sila. Amen?
Gaano po mga mahal ang power, mga kapatid, na dala-dala ng mga mangangaral ng Diyos. Merong Bible study, mga mahal, na ginaganap. Hindi ko maalala, mga mahal, kung saan outreach. Yung preacher, mga kapatid, nauhaw siya. At siya po'y humingi ng isang basong tubig. At habang binabasa po mahal yung talata, uminom po siya ng tubig. Nakalahati niya yung baso. Tapos inilagay niya, mga mahal, sa gilid. Alam niyo, habang siya po'y nagpipreach, mga mahal, merong isang batang maliit. Masakit na masakit yung kanyang tiyan, mga mahal. At sa isip niya ng bata, pag ininom niya yung baso ng tubig na yon, gagaling siya. Alam niyo, hindi alam ng mga ngaral, mga mahal, habang nangangaral siya. Gumapang po yung bata, mga mahal. At ininom niya, mga kapatid, yung tubig ng lihim, mga kapatid. Pagkainom niya, mga minamahal, ora mismo, gumaling yung bata sa kanyang sakit na tiyan. Pananampalataya. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Alam nyo, hanggat hindi natin nababasa ang salita ng Diyos, ayon sa kanyang layunin sa atin, ano po? Hanggat hindi natin nababasa ang salita ng Diyos ayon sa kanyang plano sa ating buhay, hindi tayo lalago sa espiritual. Hanggat hindi po natin pinahahalagahan ang pakikinig ng salita ng Diyos, mga mahal, hindi natin mararating yung kasakdalan. Amen po? Babasahin lang natin ang Bible, mga mahal, parang comics lang. Hindi natin inuunawa, mga kapatid ko, ito pala ay may layunin ng Diyos sa atin. May layunin po pala, meron siyang iniutos sa atin, meron siyang gustong ipagawa sa atin. Mga mahal, iyon ang nasa loob ng Bible. Amen? Yun ang problema, mga mahal. Basa tayo ng Bible, mga kapatid, pero hindi natin inaalam ano bang layunin niya sa atin. Ano bang dapat natin gawin? Amen ba? Praise the Lord. Hindi natin mararating ang kasakdalan. Kaya dapat, sa mag-asawa, mga minamahal, lalaki man o babae, mga kapatid ko, dapat po, yung magkasamang yan, mga minamahal, naglilingkod sa Diyos eh. Dapat ang mag-asawa, mga minamahal, malago sa kaalaman ng Word of God. Lalo yung husband. Lalo yung brother. Amen ba? Kasi yung brother, mga minamahal, yan po ang magdadala sa pamilya. Yung brother, yan po ang mag-guide sa pamilya. Yan po, mga minamahal, ang haligi, mga kapatid, ng tahanan. At siya po, mga minamahal, ang mag-aakay sa kanyang pamilya, mga minamahal. Sa niya aakayin. Kapag wala siyang Word of God, mga minamahal, sa niya aakayin, mga kapatid, sa kasalanan. Nakikinig po kayo? Mga minamahal, dapat may Word of God sa puso. Dahil ito po yung magiging spinal cord, mga minamahal. Spinal cord po natin ito, mga kapatid ko, bilang mga Kristiyano. Sa panahon po, naliligligin ng dakilang Diyos ang mundo sa kahirapan, mga kapatid. Sa panahon po na yayanagin ng dakilang Diyos sa gutom ang mundo. Ito po ang magiging haligi natin para hindi natin tatalikuran ng dakilang Diyos sa panahon po ng pagsubok at kahirapan, mga mahal, na darating sa mundo at para tayo manatili sa ating dakilang Diyos na buhay. Para manatili tayong ligtas, mga minamahal. Darating po ang kahirapan, darating po ang great and greatest tribulation, mga minamahal, whether we like it or not, mga kapatid. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kahit gaano kaganda, mga minamahal, ang ating kalagayan, mga kapatid ko, lahat po ng bansa, mga kapatid, pabagsakin ng dakilang Diyos ang ekonomiya niyang mga yan. Nasa Revelation po yan, mga minamahal ko. Hallelujah. At darating po, mga kapatid ko, yung Antichrist. Darating po, mga minamahal, magpapakilala sa buong mundo, isang tao lang, mga kapatid. Hallelujah. Buhay na yan ngayon, mga minamahal. At yan po magtatatak ng 666, mga kapatid. Sa panahon na yan, panahon po ng kahirapan ng minamahal, saan tayo kakapit kung wala tayong Word of God, mga minamahal, na natutunan? Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. O mahal. Tingnan po natin, mga kapatid. 2 Timothy chapter 16, verse 17. All scripture is given by inspiration of God. Tingnan. Sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran,
upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat na magawang mabuti. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Yan pala ang Word of God, mga minamahal. Ang Word of God, nagtutuwid. Amen? Sasalain tayo nito. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Gising pa ba kayo? For instruction in righteousness, that the man of God or woman of God may be perfect. Upang ang anak ng Diyos daw, mga minamahal ko, mga mapababae at mapalalaki, mga kapatid, ay maging perfecto tayo sa harap ng mahal na Panginoon. Truly, furnished unto all good works. Bago tanggapin ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung ating mga good works, mga kapatid, minamahal, alamin natin yung kanyang kalooban. Amen? Kung hindi natin alam yan, mga minamahal, relihiyon lang ang meron tayo, mga kapatid. Lahat ng gawa nating mabuti, may mahal, hindi accepted yan sa dakilang Diyos natin. Amen. Praise the Lord. Tingnan nyo, may mahal, yung mga Kristiyanong, hindi po nila pinahalagahan yung Word of God sa kanilang buhay. Ano po yung kinahinatnan? 1 Timothy chapter 5, verse 15. Ito po yung mga taong hindi pinahalagahan ang Word of God. For some are already turned aside after Satan. Dito po sa Katang-ulang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 15. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Ayun, Amen. may mahal. May mga mananampalataya nagsibaling na po sa hulihan ni Satanas. Sumunod na po kay Satan, mga kapatid. Amen. Pag atin pong sinunod yung pita ng ating laman, pag sinunod natin, may mahal yung nais ng laman natin, susunod ka talaga kay Satan. Amen. Kasi hindi nagpahalaga sa Word of God, mga minamahal ko, ang sabi po rito, sapagkat marami, ang ilan, or some are already turned aside after Satan, mga kapatid. Kaya ito pong Word of God, ito po ang naglalayo sa atin sa kasalanan. Yung kasalanan naman ang naglalayo sa atin sa Word of God. Piliin mo yung kasalanan, wala ka nang gana sa Word of God. Piliin mong magkasala, may mahal, matabang na sa iyo ang langit. Hindi ka natakot sa impyerno, mga kapatid. Totoo yan. Kasi lumalayo ka na, napapalayo ka na, mga mahal, wala ka ng pag-ibig sa mahal na Panginoon. Wala ka ng desire, mga mahal, palugdan ng dakilang Diyos. Kapag sinadya nating magbabad sa kasalanan. Kaya ang Kristiyano po, once na nagkasala tayo, may mahal, immediately, mga kapatid, magsisi tayo. Amen? At pag nagsisi mo yung mahal, sikapin, iwasan na, mga kapatid. Huwag na nating balikan. Yan ang makadiyos na pagsisisi. Godly repentance, mga mahal, pinagsisihan mo ngayon, mamaya bukas, huwag mo nang balikan. Sabi ng ating beloved honorable pastor, mga mahal. Amen? Yan ang nagpapahalaga sa kaligtasan, mga kapatid ko. Salvation is the greatest matter of importance, mga kapatid. Amen. Hindi ko makakalimutan, mahal, yung mga sinasabi lagi ng beloved pastor natin, mga kapatid ko. Lagi yung naalala ko, mga mahal, kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Dahil dyan, mga mahal, tayo po'y nagkakaroon, mga kapatid ko, ng higit na desire na tayo po'y maging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos na buhay. Pwede ba nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal? Ano po? At ano naman, mga mahal, ang idudulot sa atin ng pakikinig ng Word of God? Mga kapatid, sa Joshua po, chapter 1, verse 8, ganito po sinasabi. Joshua chapter 1, verse 8. At Apocalypse, Revelation chapter 1, verse 3. Sa aklat ng Hosea, Kapitulo 1, versikulo 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawahin ng iyong lakad, at kung makagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ganito po sa English, mga mahal. This book of the law shall not depart out of thy mouth,
but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Amen. Pag ginagawa mo raw yun, mga minamahal ko, pinagiginhawa mo, pinasasagana mo ang iyong buhay. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Diyan pala natin makakamtan lahat ng ating desire, lahat ng ating plano sa buhay, yung future nating maganda. May mahal. Diyan pala magsisimula yon. Lahat magsabing amen? Kaya, tayo po'y pinaalalahanan ng dakilang Diyos. Sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3, may mahal, sabi rito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga. Sabi rito, mahal, sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta. At anumang kanyang gawin ay giginhawa. Anumang kanyang gawin ay giginhawa. Lahat magsabing praise the Lord. Kung, mga minamahal, hindi tayo uupo sa upuan ng mga makasalanan, hindi tayo makikisama sa mga taong makasalanan, hindi natin gagawin, mga minamahal, yung gawain ng makasalanan, lahat magsabing praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay hindi tayo lumalakad sa payo ng masama. Lahat magsabing amen. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Ito, mga minamahal, kung tayo po'y magpapabaya sa ating pakikinig at sa ating pagsunod, mga minamahal, sa kalooban ng mahal na Panginoon, yung ating mga panalangin walang makakarating sa langit. Proverb chapter 28 verse 19, mga kapatid. Proverb 28 verse 19. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, versikulo 28, versikulo 19. Siyang bumubukid ng kaniyang lupain ay magkakaroon ng sagalang tinapay. Ngunit siyang sumusunod sa mga walang kabuluhan. Excuse me. Proverb 28 verse 19, verse 9. Verse 9. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, kapitulo 28, versikulo 9. Siyang naglalayo ng kaniyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kaniyang dalangin ay karumaldumal. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal. Ang naglalayo ng kanyang pakinig sa kautusan, maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. Mga minamahal. Ang kanyang panalangin sa dakilang Diyos, ang tingin ng mahal na Panginoon sa kanyang panalangin ay karumal-dumal. Kapag hindi raw tayo nagpapahalaga, mga minamahal, sa Word of God. Amen. Ito ang nagpabanal sa atin. Ito ang dahilan, mga minamahal, kung bakit pinatawad tayo ng dakilang Diyos sa ating mga kasalanan. Amen? Dahil niyakap natin ang Word of God. Mga minamahal. Minahal natin ang Word of God, mga kapatid ko. Lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah. Kaya naiinggit ako, mga minamahal, sa mga Kristiyano, sa mga manggagawa, mga kapatid, na nakakapag-ayunan ng 40 days. Mga minamahal. Ako po'y humihingi sa dakilang Diyos ng, sabi ko, may naman sa aking panalangin, mahal na Panginoon, naway dalangin ko bago po mag-rapture, bigyan mo po ako ng 40 days, mahal na Panginoon. Dalangin ko bago po mag-rapture, mahal na Panginoon, matularan ko po ang aming beloved honorable pastor na nakapag-ayunan ng 40 days. Merong isang Kristiyano, alam niyo po ba, nag-ayunan siya ng 40 days, mga mahal, natuwa at nalugod ang dakilang Diyos. Binantimpalaan siya ng mahal na Panginoon. Hindi pera, hindi ginto, mga mahal, hindi ari-arian. Ang nirigalo sa kanya ng mahal na Panginoon, mga mahal ko, hindi naaalisin sa kanya habang siya'y buhay. Ano po yun? 200 verses mula sa Biblia. Itinatak ng dakilang Diyos sa kanyang puso.
Grabe, mga inmahan. 200 verses nasa kanyang puso, mga kapatid. Grabe yan. Higit pa, mga inmahan, sa ginto yan. Hindi higit pa sa pera yan, mga inmahan. Higit pa yan sa edukasyon, mga kapatid. Pag ang Word of God nasa iyong puso, mga inmahan. Grabe yan, mga kapatid ko. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga inmahan. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Malapit na tayong magtapos, mga kapatid ko. 5 minutes na lang. May mga halimbawa po akong ibibigay sa inyo, mga kapatid, ng mga character sa Bible. Paano sila naging nananabik sa Word of God. Ayun, mahal. Unahin natin si Zaccheo. Si Zaccheo po, mga kapatid, ay maliit na tao. Panginoon, mahal. Dumaraan ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, sa kanilang lugar. Hindi po niya makita ang dakilang Diyos, mga kapatid. Gusto niyang makita. Umakyat siya sa puno ng sikomoro. Doon siya sa itaas ng puno, mahal. Gustong-gusto niyang makita ang mahal na Panginoon. Napakaraming tao, mga kapatid ko, sa krusada ng dakilang Diyos. Pero, Panginoon mahal, napansin niya si Zaccheo. Sabi po ng mahal na Panginoon, Zaccheo, bumaba ka dyan. Doon ako sa bahay mo tutuloy ngayon. Pinagpala si Zaccheo, Panginoon mahal. Pagpasok ng mahal na Panginoon sa bahay ni Zaccheo, mga kapatid, ang sabi po ni Zaccheo, Panginoon mahal, Lord, kung meron akong nadaya, mahal na Panginoon, ibabalik ko na makaapat. Amen. Praise the Lord. Kalahati po ng aking kayamanan, ibibigay ko po sa dukha. Ano sabi ng dakilang Diyos? Ngayon, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Amen. Praise the Lord, mga inmahan. Hallelujah. Giver si Zaccheo, mga inmahan. Generous si Zaccheo, mga kapatid. Sinusuportahan niya ang gawain ng mahal na Panginoon. Kaya naman sa pagsuporta niya, mga inmahan, kahit hindi siya kumikibo, mga inmahan, hindi siya maingay sa kanyang ginagawang mabuti, mga kapatid ko, para sa Diyos. Gawa siya ng gawain ng mahal. Bigay. Sabi ng mahal na Panginoon, Zaccheo, dumating sa bahay mo ang kaligtasan. Amen. Amen. Praise the Lord. Luke chapter 19, verse 2, 3, and 4. Luke chapter 19, verse 2, 3, and 4. Wait, mahal. Pakibasa po, mga kapatid. Luke chapter 19, verse 2, 3, and 4. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, versikulo 2 hanggang 4. At narito isang lalaki na tinatawag na pangalang Zaccheo, at siya ay isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya ay mayaman, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil maraming tao sapagkat siya ay pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya ay magdaraan sa daang yaon. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi nangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya ay pandak. Tumakbo siya sa unahan, umakyat sa isang puno ng kahoy na sikomoro. Ayun, mahal. Ang nakita ng dakilang Diyos doon, mga kapatid, yung kanyang sinseridad, yung kanyang pagkauhaw sa salita ng Diyos. Amen. Kaya pinagpala ng mahal na Panginoon, binasbasa ng dakilang Diyos yung kanyang bahay. Pangalawa, mga mahal na ating example, mga kapatid ko, lalaking lumputo. Dito po sa Mark chapter 2, verse 1 to 5. Yung lalaking lumpong, usong mga mahal ng apat, hindi sila makapasok sa loob ng bahay para ilapit sa mahal ng Panginoon. Mga mahal yung lumpo. Siksikan po mga tao, mga kapatid. Anong ginawa nila? Mga mahal, bahay ng may bahay, hindi nila sariling bahay. Umakyat sila sa bubungan. Tinuklap po, mga mahal, yung yero ng bubungan, kung saan po nakatapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. At inihugos po nila. Ibinaba nila doon, mga mahal, sa lubid yung pasyente, mga kapatid. Mark chapter 2, verse 1 to 5. Mga mahal, mabilis ang basa. At ihanda natin ang ating mga awit. Manunugtog, mga mahal, sa ating awitin. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw ay nahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkatipon, ano pat hindi na magkasya.
kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsitating na may dalang isang lalaking lumpo sa kaniya na usong ng 4. At ang hindi sila mga kalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng karamihan ay kanilang binakbak ang bubungan ng kaniyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang hinigaan, kinahihigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanila, sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, pinatatawad ang iyong mga kasalanan." Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Glory to God. Glory to God, mga mahal. So mga kapatid, bilang conclusion, mga mahal, ang ating pong aralin sa umagang ito, paano po natin may papakita yung ating pananabik sa Word of God, mga mahal, sa salita ng Diyos? Maagang pagdalo. Amen. Mga mahal, maagang pagdalo, mga kapatid ko. Paggalang sa gawain ng mahal na Panginoon, paggalang, mga mahal, sa mga nagdadala ng salita ng Diyos. Amen. Mga mahal, at i-remind ko lang, isagawa natin on time yung ating mga duty sa church, mga kapatid ko. Yan ang paggalang sa Word of God. Isagawa natin on time yung mga duty natin sa loob ng church. Mga mahal, sa ating mga awit, sa ating po mga song leaders, sa ating po mga instrumentalist, mga minamahal, on time dapat. Amen. Praise the Lord. Hindi late. Hindi late. Amen. Amen. Sapagkat yung ating mga kapatiran, mga minamahal, mahalaga sa kanila yung oras, mga kapatid. Kapag sinabi sa oras 9, mga minamahal, 9 to 3, mga kapatid, mga minamahal, inaasahan po nila yan. Eksaktong 9 o'clock, mga kapatid, mag-start po ang gawain natin. Mga minamahal, yan po ang sign, pagpapakita yan, na pinapahalagahan natin yung salita ng Diyos. Minamahal natin yung salita ng Diyos. Amen ba? Mga mahal, bilang mga minamahal ko, tayo po ay mga tinawag ng mahal na Panginoon. Tinawag tayo ng dakilang Diyos para ipamana sa atin ng dakilang Diyos. Yung mahigit 8,000 promises niya sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, para sa iyo yan, para sa akin yan, mga minamahal. Huwag nating sayangin yan, mga kapatid. Sumunod tayo sa mahal na Panginoon, mga mahal, sa kanyang kalooban. Amen? Praise the Lord. Huwag nating i-ignore, mga mahal, sa ating buhay, yung Word of God na ating napapakinggan. Sabi ng ating nabasa, mga mahal, ang resulta sa ating buhay niyan, giginhawa ka. Prosperity, mga mahal, ang tatamuhin natin. Success sa buhay. Lahat magsabing amen. Praise the Lord, mga mahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, at tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Trust His heart. Amen. Dinala tayo ng dakilang Diyos, mga mahal, sa banal na gawain ito, mga kapatid, para ipamana sa atin yung napakarami niyang pangako. Mga mahal. So, hindi po nagkamali ang dakilang Diyos ng kanyang desisyon na dalhin kanya rito. Dalhin tayo rito lahat, mga mahal. Hallelujah. Pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, yung ating nararamdaman dito sa ating banal na gawain. All things work for our good, but sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. When your pathway grows deep and you just can't see Him, remember He's still on the throne. To be mistaken, God is too good to be unkind.
So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. This is the master plan. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in present knowledge, but He's the first and the last. Like a tapestry, waving you and me, that someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. Purihin natin ang dakilang Diyos. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Napakagandang awitin. Lahat, may mahal na nangyayari sa atin, nakakabuti raw. All things work together for good to them that love God. Hallelujah. Tayo man ay nasa struggle sa buhay. May mga problema sa buhay kinakaharap, mga mahal. Parang ang hirap ng paglalakbay natin, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi nagkamali ang Diyos ng kanyang desisyon. Mga mahal, nung tawagin tayo ng dakilang Diyos, Diyos ang tumawag sa atin. Mga mahal, ang alam lang natin, sumunod tayo sa kanyang kalooban. Ang alam lang natin, mga minamahal ko, narito tayo dahil gusto nating sumunod sa kanyang kalooban. Mga mahal, at ang dulo nito, mga mahal, ating pagsunod, langit at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hallelujah. Sasamahan tayo ng mahal na Panginoon, mga mahal. Saan man tayo pumaroon, mga kapatid. Hallelujah. Dakila ang Diyos. Mga mahal, kung may problema ka, bilangin mo ang pagpapala niya sa iyong buhay. Alam ko, meron kang patotoo. Alam kong binigyan kayo ng patotoo ng ating dakilang Diyos. Bulay-bulay natin yan. Mga mahal, hindi siya nagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. He's so loving God. He's so sweet, marvelous, tremendous, magnificent God, awesome God. Yan ang Diyos natin, may mahal. Nananahan sa ating mga puso, nakatira sa ating puso, hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinababayaan. May mahal, kung on process ang iyong buhay, pinaprocess ng Diyos, may mahal, ang kanyang pagpapala. Bago niya ibigay sa iyo, mga kapatid, lilinisin ka muna niya. May mahal, susubukan ka muna niya. Yun ang tandaan natin. Hindi nagkamali ang Diyos, may mahal, sa kanyang plano sa atin. Second stanza, may mahal, awitin natin muli. His is the master's plan. He holds our future. He holds our future
in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in presence, knowledge, but His is the first and the last. Like a tapestry, weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. Yes, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Minsan pa mahal. Hallelujah, hallelujah. God is too wise to be mistaken. Yes, God. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Amen. Thank you, Jesus. Dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, may mahal. Hallelujah. Dumalangin tayo mga mahal sa ating dakilang Diyos, sa ating mga pangailangan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayo mga mahal. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Opo, mahal na Panginoon, maraming salamat po dakilang Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, dakilang Diyos, aming muling napakinggan, napag-aralan ang mga buhay mong salita, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Naway dalangin namin, Ama, pagsilbing kalakasan namin, O Diyos, ang mga bagay na ito, ang mga natutunan namin, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, tulungan mo kaming sumunod, mahal na Panginoon, sa iyong mga kalooban. Huwag daw ang aming kalooban ang siyang mamayani, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, kundi ikaw po, Diyos, ang aming sundin. Mahal na Panginoon, sapagkat ikaw ang nangako sa amin, Amang Banal. Mahal na Panginoon, O Diyos, pakakabanalin mo po kami sa iyong mga salita, hanggang sa kami po, O Diyos, ay magmana ng iyong kaharian. Mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor, ano man ang pangangailangan, mahal na Panginoon o Diyos, karaingan ng iyong mga anak sa araw na ito, sa umagang ito. Mahal na Panginoon, dinidulog namin sa iyong paanan o Diyos. Hallelujah, Lord God. Hipuin mo sila, pagpalain mo sila, maging sa aming mga nanunood sa aming mga gawain ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila, Ama, ingatan mo sila, ilayo sa namang uri ng kasalanan. Mahal na Panginoon, takpan mo kami ng banal mong dugot kapangyarihan o Diyos, Lord God. In the name of Jesus, Father, we pray. In Jesus' name, hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, kaluwang kamay patong sa parte ng karamdaman kung meron man. Mga minamahal ko, ating istaas ang dalawang kamay kung problema po yan. Mga kapatid, hallelujah. Hallelujah in the name of Jesus. Ating sawayin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos. Cast out right now in the name of Jesus. Hallelujah. Aming sinasaway, mga problema, kahirapan, karamdaman, anumang uri ng karamdaman, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Problems be solved, hallelujah. Vices be gone. Poverty problem, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Amen and amen, hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga inmahal. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Tayo po'y magtaas ng ating mga kamay. Mga inmahal, tatalon po tayo, sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Mula sa ating mga puso, mga inmahal. Huwag magbiro, mga kapatid, 3 times po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon.